At marami na po ako nakausap ng mga mayor na nagreklamo sila, lalo na itong the past couple of years, hirap na hirap sila sa budget, kulang na kulang. Pero with this Mandanas ruling, mapapakinabangan niyo po ito. Dito naman sumama na sa akin, matapos na isang taon, ang isa pang governor. Nung una kasi, walang sumama. Ako lang ang naghabla. Inayaya ko yung iba, walang sumama. Pero nung manalo, siyempre kasama na lahat. Isang mataas na pagpupugay at pasasalamat ang ating ibigay kay Governor Hermelando Mandanas ng Batangas 2nd District. Isa siyang katangi-tangi, matalino at buhay na bayani. Si Governor Hermelando Mandanas o mas kilala sa pangalang Dodo Mandanas, ang author at nakipaglaban sa Korte Suprema para mabigyan ng dagdag budget ang mga barangay, munisipyo, probinsya at syudad sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang ipinaglaban ni Governor Dodo Mandanas na karagdagang budget mula sa national government, particular sa mga nakokolekta mula sa Bureau of Customs, ay tinawag na Mandanas Garcia ruling dahil tinulungan at sinuportahan siya ng namayapang congressman ng Bataan na si Enrique Garcia Jr. Ngayon ay mas kilala ang nasabing dagdag budget bilang Mandanas Ruling. Ang Mandanas Ruling ay sinimulang ipaglaban ni Governor Dodo Mandanas bilang isang petisyon noong 2013, panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. Mula noong 2013 ay hindi siya sumuko hanggang magkaroon ng ruling ang Supreme Court noong 2018 at naging final and executory noong April 10, 2019. Nang maging final at executory ang Mandanas Ruling, ay naging excited ang lahat ng LGU units, lalo na yung mga barangay at munisipyo na nasa liblib na lugar sa Pilipinas. Dahil sa wakas ay madadagdagan ang kani-kanilang mga budget. Kaya noong June 1, 2021 ay sinimulang ipatupad ni Pangulong Duterte ang Mandanas Ruling sa pamamagitan ng pagpirma sa Executive Number 138. Subalit noong umupo si Pangulong Bongbong Marcos ay pinuspon niya ito noong May 2023. Dahil sa palagay namin, since the era will be based on the 3 years before, napakaliit naman ng koleksyon in the 3 years ago. So hindi talaga kung kahit na i-implement natin, hindi magkaka-effect sa era ninyo. So sabi namin, let's take the time and postpone it for another year. We gave ourselves until the end of this year, of 2023. We gave ourselves until the end of this year. And we will then I will then sign another executive order putting into place all and defining very clearly which of these services, which of the functions belong to the local government and which belong to the national government. And hopefully, basta we will si Gov Dodo and I will crunch the numbers. Si Gov Dodo magaling yan makahanap ng pera. So he's always been good at finding a way. That we will find a way as much as we can to give, especially the poorer provinces, the ones with in the lower classifications, mabigyan ng counting breathing room, ika nga, para sa ating mga gobernador, para naman meron silang pondo pag meron silang sariling idea na alam nilang maganda, matagal nilang gustong gawin. I'm sure all of you have these projects in the back of your mind na sana kung magkapondo ang probinsya, ito gagawin natin, ito yung gagawin natin. To give a chance to our local government officials to be able to act on their initiatives. And that is the general idea. That was the general idea behind the filing of that case that eventually we won. And that is the general idea behind our discussions with your leadership on how we will then implement the Mandanas ruling. We are continuing to consult with the leadership. Hindi namin gagawin to na, again, sarili lang namin. We will ask you. We are continuing to have
an exchange of ideas and to see really what are the practical considerations that we have to take into account. So that's the state of the Mandanas ruling. We have Ang tanong natin, dahil natapos na ang taong 2023 at 2024 na ngayon, meron na bang executive order para sa Mandanas ruling? Samantala, panoorin natin si Attorney Harry Roque, si Senator Raffy Tulfo, at si Governor Dodo Mandanas. Sa aking pag-ipag-usap sa ilang mga taga-LGU, mga mayors, na kung saan nakita natin yung kakulangan sa budget nila. Umaasa sila palagi sa national government, dole-outs. Ngayon, kung mahina-hina ka sa koneksyon, sa kusina, aka Congress and Malacanang, sorry ka na lang. At marami na po ako nakausap ng mga mayor na nagreklamo sila, lalo na itong the past couple of years, hirap na hirap sila sa budget, kulang na kulang. Pero with this Mandanas ruling, mapapakinabangan niyo po ito. In fact, marami na po mga politiko ang ginagamit to sa mga interviews. Isa rin po ako doon nung ako po yung ma-interview sa isang TV channel. And I told them na malaking bagay itong Mandanas ruling para sa COVID response or ano pa mo mga problema meron later on ang ating bansa at yung magiging responde ng LGU makakatulong na malaki itong tinatawag na Mandanas Law. At ano po itong Mandanas Law? Ang author po nito ay si Governor Dodo Mandanas. Actually, dalawa sila eh. Governor Mandanas at Governor Garcia. Pero mas kilala ito sa tawag na Mandanas Law, Mandanas Ruling, Mandanas Doctrine. Si Governor Mandanas po ang principal author ng Mandanas Law. Dati-rati po, yung ira ng mga lokal na pamahalaan ay kinukonsidera lamang yung mga buwis na nakokolekta ng BIR at hindi kasama ang mga buwis na kinokolekta ng customs at iba pang mga national taxes. Sinang-ayunan po siya ng Korte Suprema at ang naging desisyon ay dapat sa ira ng mga lokal na pamahalaan, lahat ng buwis na nakakalap ng gobyerno ang magiging basehan sa hatian, sa panig ng nasyonal at sa lokal na mga pamahalaan. Ang tanong, matagal na pong naging pinalang desisyon ng Korte Suprema, napatupad na ba ang tinatawag nating Mandanas ruling? So para malaman natin kung ano ang level ng implementasyon ng Mandanas ruling, kasama na natin mismo ang Governor Dodo Mandanas. Gov, welcome at magandang umaga. Salamat. Morning, Gov. Apo. Now, linawin ko lang po, no? Ano pa ho ba yung share ng mga lokal na pamahalaan sa IRA na tinatawag? Sa ngayon, dapat ang kabahagi ay 40% ng lahat na national taxes. Nung una, ang ginagawa nila at ayon sa batas ay ang basihan ay yun lamang national internal revenue taxes. Na ito ay bumubuo ng mga 80% ng lahat ng national taxes. Napakahalaga na ibigay ang tamang halaga na sa ganon ay tunay na magampanan ng mga governors, ng mga mayors, ng mga barangay officials ang tungkulin na inaatas sa kanila ng ating konstitusyon, saligang batas, at ng iba pang mga batas, lalo na ang Local Government Code. Simula pa ito na ipinaganap noong 1992. Ang batas ay naipasa noong 1991. Subalit, simula pa noong 1992, hindi ibinibigay lahat ng national government. Kaya ang pondo, sabi nga ni Mayor President Duterte, dahil siya ay naging mayor din, totoo na noong 1992, ibinabang lahat ang mga tungkulin na dapat gampanan. Lahat, full. Pero yung pananalapi na kailangan para tunay na maipaabot sa ating mga kababayan ang tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan, ganun din sa agrikultura, ganun din sa paggagawa ng sa turismo, sa pahanap buhay, sa kalusugan, lalong-lalo na. Dahil marami hindi makapagpunta sa mga doktor. Hindi na ilagay lahat ang pananalapi.
meron sa pamamagitan ng mga circulars at kung ano pang mga ay talagang binawasan ang pondo. Kaya sa totoo lang, nung una ko maging governor, nung ko ito nakita, 1995, agad nakipag-usap ako sa mga kinaukulan, pati na ang ating lahat ng mga governors. At sabi ko, Bikal, ayusin natin to. Dahil ito technical malversation. Kinukuha yung pananalapi natin ng national government. Pero wala naman sumama sa akin, kaya nung pa inihabla ko na. At ang unang Mandanas ruling ng Supreme Court, na talagang dapat na naibigay lahat, bawal na mag-issue ng kung anumang circular na mababawasan ito, ay nanalo tayo, inilabas ng 2004. Noong pa man, nanalo na ng more than 10% ng budget nun. Ang napanalo na 60 billion. Pero, well, ibinigay naman noon ang naging Pangulo, yung pagkuha simula pa nung una. Pero ang Pangulo noon, Gloria Macapagal-Arroyo, sinunod agad ang ating ang ruling ng Supreme Court na kailangan ibigay. Kaya lang malaki, 60 billion ang budget natin doon, mga 500 billion lang eh. Kaya pero nag-usap, pinayagan natin instead na lahat sa loob ng 7 taon. Okay. Pagkatapos, nung maging congressman ako, natapos ako bilang governor ng 3 terms, nakita ko pa rin na mas malaki pa ang hindi binibigay. Ibig sabihin, maraming hindi na iipaabot kaagad sa ating mga kababayan ng tulong sa pagpapagamot, pagpapaaral, sa yung pag meron tayong pangangailangang kritikal, hindi na ipaabot lahat sa agrikultura. Kaya hindi umunlad ang ating agrikultura. Correct. Nagkakaroon tayo ng mga scam na binibigyan na napakadaming fertilizer. Kasi hindi alam kung sino bibigyan. Ganon din. Kaya kailangan ipaganap ito. Pero, kaya inihabla ko rin, well, nito naman sumama na sa akin, matapos na 1 taon, ang isa pang governor. Nung una kasi, walang sumama. Ako lang ang naghabla. Inayaya ko iba, walang sumama. Pero nung manalo, siyempre kasama na lahat.